Marami ang nagtatanong, bakit maraming mapa ang naglipana sa atin? Paano ito napunta dito? Kayong galing ito sa mga Hapones? At bakit English o ibang lengguwahe ang nakasulat? Siguro balikan natin sa panahon ng paggawa nito. Maaring hindi lang cartographer ang gumawa nito, may iba pa. Pagkatapos ng digmaan, maaring sinadyang iniwan dito sa atin, at sa panahon ng recovery o pagbabalik sa may hawak, ay maaring na-translate na ito ng mga advanced na recovery teams. Katulad nito, mapa ito sa Impalambong, Malaybalay, Bukidnon. Totoo kaya ito? Napaloob sa mapa ang 40 units of Zero Fighter planes o Mitsubishi A6M0. Nakalagay din sa imbakan ang 200,000 metric tons of gold. Ang repository o bunker ay nasa ilalim ng bundok. Ang entrance ay nasa malapit sa creek o Bended Creek, nasa 20 to 50 meters mula sa creek. May iba't ibang kategorya ang mga mapa tungkol sa mga ibinaong kayamanan ng Hapones dito sa atin. Sa pagkakaalam ko, merong tinatawag na Japanese archives. Sa madaling salita, koleksyon ng mga mapa na ginawa ng mga inatasang kartograpo sa panahon ng paglilibing at ipinasa sa mataas na ranggo na commander hanggang sa umabot sa emperor. Ang unang kategorya ay tungkol sa lokasyon. May 3 uri ito. Una, ito ang tinatawag na general map. Ang general map ay kabuuang mapa ng mga inilibing ng isang burial commander sa isang lugar o sa kanyang nasasakupan. Halimbawa, buong mapa sa lalawigan ng Cotabato o buong Siargao, o ito na mapa sa North Luzon. Pangalawa, ito ang vicinity map. Ito ang mapa sa piling lokasyon na sakop pa rin ng burial commander. Ang vicinity map ay maaaring magkakaroon ng iilang libing sa iisa o higit pa ng mga lokasyon. Halimbawa kanina, ang vicinity map ay nakatuon lamang sa iilang lugar dito. Ito ang halimbawa ng vicinity map sa iilang lugar sa Cotabato. Katulad rin nito, vicinity map ito sa isang lugar. Ang pangatlong uri ay ang engineering map. Ito ang mapa sa ilalim. Meron itong detalye paano ginawa sa ilalim. Meron ding simpleng description lamang sa hukay at deposito. Ito ay isang prospect site, prepared and decoded by a Japanese retriever. Itago na lang natin sa pangalang Osaka. Tingnan nyo kung ano ang projected budget nito. Nagkakahalaga ng 35 million. Kaya nga, isang sugal ang treasure hunting.